Yan, good morning mga kamamaw. Medyo makulimlim na araw ngayon. Medyo makulimlim siya. Yan. Mga kamamaw, bali ngayon pupunta tayo sa ano. Actually, pinagandaan lang namin ng maaga kung sakaling mga anak ni Mrs. is aalamin na namin kung saan kami pupunta. Saan kami magdidirekta, lalo na ako yung magdadrive. So automatic, pag nag-ano na siya, alam ko na kung saan ako pupunta. Exactly. So yun ang gagawin natin ngayon. Magdadrive ako papuntang ospital. So para at least gamay ko na yung pupuntahan namin. Mahirap mga kamamaw kailang manganak to emergency, tsaka di namin alam kung saan kami pupunta. So ganun ang assignment ko ngayon. Dadrive kami. Ano pangalan ng hospital? Jean Patterson. Oh, sorry, Jean Patterson Hospital. Malapit lang naman dito yun. Dito lang sa may bandang east side yan, pero may shortcut kasi dito actually. Sila natin yung mapa. At saka maraming salamat sa mga bago subscriber natin. Ayan, nakakatawa naman. At nadadagdagan na ulit ang ating subscriber. Salamat, ayan. Basta lang pag pinanood nyo yung video mga kamama, kung talagang may mahabang oras nyo, pakitapos po at the same time i-like and share and subscribe na rin sa YouTube channel natin. Yan, nakalagay dito sa mapa is 8 minutes. I-resentan natin yan. Actually ngayong linggo na yun, ito na ngayong linggo na to yung hinihintay natin na ano talaga exactly date nung nakalagay dun sa mo, 14 ba? So April 8 na ngayon, so 6 days. So bumibilang na kami ng araw mga kamama this week. Pero mas maganda sana mga kamama, matapat na na day off po talaga, nasa bahay talaga. Mas okay yun sa this coming Friday or Saturday yan. So okay yan. Para at least nasa bahay lang kami. Nakahanda naman na yung mga gamit mga kamama kung sakaling kung sakaling na kami tag dito tapunta na kaming hospital, bibit-bitin na lang namin yung bag. So ayun mga kamama, samahan niyo ako mag-drive. Kung saan papasok, saan lalabas, para at least matatandaan ko. Kasi usual di naman ako magaling mag-drive. Yung mga nakita mong packet na gano'ng kaninang pinasok namin, madalang ko lang madaanan yung gano'n, kaya medyo nag-a-adjust ako. Nasisikipan ako sa mga gano'n. Parang yung nasa Pinas yung mga parking spot sa Pinas, lalo pagpupunta ka sa mga mall, yung mga siksika na gano'n, na akala mo yung measurement ng sasakyan is parang halos saktuhan lang. Kung ikaw yung nakasakay sa sasakyan, ganun yung pakaramdam mo, parang saktuhan lang yung space. Pero okay na rin kahit paano, naikot na natin para sa susunod alam na natin. Yan. Ito nga pala mga kamamo ang downtown ng
siya kalakihan mga kamama, pero kahit pa paano makikita mo talaga siya na ano, maraming establishment na nakaano, may magandang molding nakatayo dyan sa Midtown. Yan, marami ka ding papasyalan dito. Marami kang papasyalan, marami ka rin mabibilhan. Starbucks. Starbucks, namali tayo ng pwesto eh. Gusto daw niya mag-Starbucks eh. Ito ka na lang bumili sa ano? Sa may Confederation, nag-aaya ng Starbucks na naman ito. Hindi, bumili ka na ng chicken feet. May chicken feet pa naman sila eh. Yan. Tsaka malinis na, nakita mo yung kalsada. Pakita mo kami. Tsaka mo yung kalsada. Kasi araw-araw talaga mga kamamang pinaglilinis dyan. Tingnan naman naman kung gaano kalinis ng paligid, di ba? Maganda to kapag nagbo-bloom na yung mga puno. Oo. Yung mga ano, maganda na siyang tignan. Kaka-ano pa lang kasi ng... Nung bago pa ako mga kamama, nakabas ako palagi pero pupunta kami dito sa ano. Makikita mo yung difference nung nakabas tapos yung sasakyan ka kasi pag nakabas, naghihintay ka ng matagal. Ilang oras din yung hinihintay mo bago ako makasakay uli ng bus. Yung pag-ala natin doon at baka may nagsisignal doon eh, police station yun, baka mamaya eh madali tayo mga kamama, matikita na. Ganda naman taas na ito. Yan. Babay ka muna. Sige mga kamama. Ayan, dito na tayo sa Starbucks. Order na tayo. Hello. Caramel Ribbon Crunch. Hello there, and welcome. How are you doing today? Can I have 2 caramel ribbon crunch? Is that 4 of them? Come again? 2. 2? Yeah. Okay, what size? Grande. Grande. Grande for sure. Ano pa? That's everything. Anything Yeah, else for you? that's everything. Perfect. Just Thank like you. 77. Thank you. Naka-Starbucks pa tayo. Libre pa tayo Starbucks. Yan. Sarap. Tsaka yung mga aso pala natin mga kamamaw, ginagawa ko alternate ano natin schedule. 3 days on, 1 day na pahinga. Ngayon 1 day na pahinga namin, babalik kami sa bukas, 3 days na uli kami. Para kahit pa paano ako nakapagpahinga din ako, hindi rin biro mga kamamaw, tatlong nilalakad mo. Plus 1 at a time pa ang ginagawa natin. Kaya okay na rin, medyo napapahinga. Tsaka maganda na rin, ano yan, pampalakas ng lower ano ko. Pampalakas ng legs. Nakakapag ano tayo ulit, na-workout natin yung legs natin. Di biro yun, malayo din sa amin, malabahay hanggang dun sa park mga kamamaw. Tapos 3 times pa siya. Pero enjoy kasi makikita mo ang laki ng improvement na nung mga alaga natin na ngayon si Hera pag lumalakad siya. Hello. Sorry, it's not that fast. Yeah. It's a little bit lower. It's kind of closer to you on the screen. Yeah, there you go. Yan. You want the receipt? No. I'll pass you those there. Huwag mo ngayon yung babae. Parang nailag siya, tumitingin siya, tinignan niya kung nakakuha siya sa video. Hindi naman. Tataka siya ba't nagbibideo ako. Yung pala yung mga aso natin sa Hera, okay na. Ano na siya. Ang workout na lang kay Hera is inaano ko talaga siya sa aso. Sa aso talaga siya na medyo panakita siya ng aso. Medyo attentive siya. Sa mga tao pa naglalakad siya, kahit magkasalubong kami, kahit ano pa, wala siyang pakialam, talagang dire-diretso siya. Same as Legend, ganun din siya. Dire-diretso lang din siya. Kaso medyo naano ko ng konti pag nakakita ng aso. So, kinokorek naman natin siya kahit pa paano. Si Legend naman pag kinausap ko yan, umano agad yan, nakikinig agad yan. Si Hera yung medyo matigas ang ulo na pag sinasaway mo, hindi mo masasaway ng 2 beses. Talagang kailangan mo pang parang itaas yung boses mo o yung tigasan mo yung boses mo para makinig siya. Si Legend pag sinabi kong, hey, stop, ay tigil na yan.
Yung isa naman makulit. Yung una na experience ko, akala ko talaga si Chopper is parang sabi ko ako yung pinakamaladalian ako kay Chopper, hindi pala. Si Chopper naiilag sa tao, tumatawid siya pag hinaano ng tao. Tapos ginawa ko, total nung nakaraang araw is punong-puno ng tao yung yung basketball court. Doon ko siya inupo sa gitna. Pinaupo ko lang siya, hindi siya maalis. Kasi usual naman pag naka-stand lang ako, hindi ako gumagalaw o nakatayo lang ako sa isang lugar, uupo lang siya. Thank you. Uupo lang siya sa sa harap ako. Thank you so much. You too. Nakalibre pa tayo ng Starbucks. Starbucks baka naman. Joke lang. Talagay ko na ba? Mamaya na. Sige, park muna tayo dito mga kamaon, makatambay tayo ng konti. Si Chopper siya, pag yung naglalakad kami at minakasalubong na medyo madikit, yung dikitan ba, nakadikit ka siya sa tao, medyo na siya, parang tatahol siya, parang gano'n. Kaya gagawin ko, pag may padating na tao, bago pa siya lumingon dun sa taong yon, inihila ko na yung kinokorek ko na siya ng training list natin. Pagka kinorek mo na siya, babalik na siya sa niya, dati niyang pwesto. Park muna tayo dito nung makapagkwentuhan tayo. Ganda ng Wrangler. Yan mga kamamaw, yung gusto kong sasakyan din, yung ganyang kulay, yung blue ngayon. Yan, ganda rin, maangas. So yun nga mga kamamaw, pag siya, ikokorek ko siya. Pag yung alam kong palapit na, or alam kong titingin na siya, pipitikin ko ng konti yung training list, tatanggalin niya yung attention niya dun sa nakita niya. Yun ang way ng pagkokorek ng aso. Dapat nasa perfect timing ka na paano mo hihilahin yung training list na hawak mo. Alam mo kung kailan yung exactly time na ihilahin mo siya, na talagang doon kasi matatandaan niya na the ones na biglang kinorek mo siya, susunod na may makasalubong siya, hindi na niya papansinin yun. Usual pag may dala ka ng treats, ginagawa ko, umupo kami sa isang doon kami sa may basketball court, nakaupo kami doon sa bench, tapos may dumadaan nagbabike, may dumadaan nagja-jogging, may dumadaan aso, may dumadaan mga bata. Every time na gaganon siya, titingin na, sabi natin titingin na lang niya, mararamdaman mo naman yung kung parang magre-react siya o hindi, or tama nakatingin lang. Pag tama nakatingin lang, hinayaan ko lang siya dumadaan na yan, parang titingnan lang niya, nag-enjoy siya. Pag yung may reaction siya na parang hindi siya normal na nakatingin lang, stop. Tapos pag uminto, titingin sa akin, bibigyan kong treats, tapos ipipraise ko na good boy, good job, ayun. Hanggang sa parang tinry ko mga 20 minutes kami nakaupo. After 20 minutes, nagwakuli kami. Lahat ng mga kasalubong niya mga kamamo, hindi na niya pinapansin. Ganon kabilis. Basta tama na sa perfect timing lang yung pagkokorek mo sa aso. Kahit kayo, magagawa nyo yun. Ako hindi ko naman talaga master ang ganon. Nakikinig lang din ako, tapos nanonood lang din tayo kay Cesar Milan. Nakikinig tayo kay Coach Denmark. Ayun, na-apply naman natin. Pero syempre, kailangan lang talaga ng mahabang pasensya. Mahabang pasensya, wag nyong parang papagalitan ng gusto, or parang parang yung kumbaga ba yung parang papaluin or something, may tamang pagpalo or may tamang pag-correct sa aso. Usual, natutunan din natin, wag na kayong gagamit ng tsinelas. Alam nyo ba, ang pinakamagandang correction sa aso, mga kamamo, isi-share ko na rin, napanood ko lang din to sa vlog, yung mga dog whisperer sa Pilipinas. Di ba yung tsinelas daw mga kamamaw is flat, di ba? Flat surface siya. Tapos kung ipapalo mo siya sa aso, ano ba ang ginagawa ng mga aso pa naglalaro, or yung mom na aso pag kinokorek nila yung mga aso nila? Di ba usual ginagamitan nila ng bite? Yan, magandang usapan to. Ginagamitan nila ng bite, di ba? Ano pa ba ang mga ginagamit? Di ba? Siyempre ginagamitan nila ng paw. Paano ba ang hubog ng paw ng aso? Hindi naman flat? Di ba nakaganan? So ngayon pala mga kamamaw, kung i-correct natin yung aso natin, or like for example, nasanay tayo sa tsinelas or something na ganito, huwag na natin gamitin yung tsinelas. Pag tinapik mo o kinorek mo yung aso, nakaganyan ka. Kung hindi ka nakaganyan, nakaganto. Yan. Iyon yung way ng pagkokorek, kasi ganun ang way ng pagkokorek ng magulang na aso sa mga papi nila. Ganun, ginaganon.
po ang ginagamit. So pag kinorek mo siya imbis sa palang palo, no, kukorek mo siya, gaganunin mo siya. Makes sense. Gaganunin mo siya o kaya dadamputin mo siya dito sa leeg. Dadamputin siyang, hindi naman syempre yung hatakan mo, kumbaga, dampot sa leeg, ganun mo siya. Hawakan mo sa leeg, ganun mo siya. Kaya makita mga kamamo, hihiga yung aso mo. Kasi nga, ganun ang style ng mga magulang na aso. Pag tinuturuan nila ng magandang asal yung mga puppies nila. Yun, ganun. At the same time, tag dito. Kalimutan ko pa. Yun nga, syempre, wala naman tayong ngipin. Wala naman tayong, di naman natin pwedeng kagatin mo yung aso mo para i-correct mo, diba? Yun lang pinaka-way natin, kamay. Kasi way yung ano nila is pagkagat, tsaka yung po. So, sa atin, syempre, po lang, kamay lang na ganito, pupuld natin. Yun lang ang way ng pag-ano natin sa aso pagkukorek. Dahil hindi naman natin pwedeng kakagatin mo yung aso tapos, diba? So, yun ito. Yun yung mga natutunan ko na isinare ko sa inyo mga kamama. Sobrang, hindi lang naman na sinabi niya, pinakita niya talagang actual. Ang galing. Meron ako napanood na yun parang 3 cane corso yun. Parang naglalaro sila. Ay nagkapikunan nga. Yun ang ginawa niya talaga. Nung nag-aaway sila, gano'n niya. Tapos yung, meron talagang isa na matigas na ulo na parang siya yung pinaka, may gano'n. Yung dalawa, right away nung sinita ng amo, okay na. Tapos yung isa, medyo, parang kailangan pang pitikin. Pinitik niya talaga. Pagdampot niya sa leeg na gano'n, dito sa may batok, hinawakan yung balat, gano'n niya. Tapos siniga niya, humiga talaga yung aso. Tapos wala na, tapos na. Kalmado na lahat, gano'n. So nakakatawa lang na parang sabi, isipin mo yung mga bagay na kung bago ka pa lang sa aso. Di mo masasabi kasi kadalasan naman yung iba. Parang sinasabing, parang nakakasanay na ibang tao is pag nakita mo, doon ka palang maniniwala. Yun hanggang sa ma-realize mo na, ay ganun pala talaga, akala ko wala lang, parang hindi naman totoo. Yung pag nakita mo na i-apply na ibang tao, nakita mo mismo, ma-amaze ka na parang simpleng bagay lang, pero hindi tayo knowledgeable sa mga ganung bagay. Kaya maganda rin kung mag-alaga kayong aso, i-ano nyo rin, google din kayo, mag-research kayo kung anong klaseng breed ng aso nyo, kung paano nyo i-correct. Marami yung kasi hindi naman porke aso pare-pares na hindi, kasi magkakaiba din ang attitude ang mga aso. Meron din silang kanya-kanyang mga, parang kumbaga para ma-enjoy nila yung araw nila, ano ba yung mga dapat mong gawin. Kasi may mga aso na mabilis mapagod, may mga aso na matagal lang malalakas talaga na parang 2 hours mong tinatakbo bago sila mapagod. And dapat yun, aalamin nyo lahat yun, para at least kahit pa paano happy kayo, happy din yung mga alaga yung aso na i-release nila yung energy nila araw-araw. Yun. So diba, ang sarap ng kwentuhan natin. At syempre, huwag kang magpapatak dito sa Yes, ma'am. Sorry. Bawal magpatak sa sasakyan dahil hindi na naman biro ang gunahid natin sa panlinis yan. Ayun, naka-ready na yung pwesto ni Baby Jacob. Pakita. Yun, di naman siya pinakita kahit wala, hindi ka nakita. Ay magpakita kasi kami dalawa pa mga kamama, actually hindi pa kami naliligo parehas. Kaya ako lang yung makapalang mukha na nakaligo, nakahilamos o hindi nakahilamos, pero naka-toothbrush palagi mga kamamo. O alam niyo na, sekreto ko mga kamamo, hindi ako magpa-vlog nang hindi naka-toothbrush ang ngipin ko. Lagi naka-toothbrush ako. Ako naman, ayaw ko magpakita kasi hindi ako nakaayos. Ayaw ko, na ako sa ayun yung pwesto ni Baby Jacob. Lalagay na lang dyan yung maybe next week mga kamama, may nakapwesto na dyan si Jacob, dyan si Bless sa likod. Pero syempre mga kamama, sa kasawiang palad is hindi mo na sila pwedeng sumakay sa sasakyan. Kaya ako, although hindi ko sila sinasakay, pero yung effort ko na ilabas ko sila, na iset ko yung ganong sistema namin sa bahay is ginagawa ko dahil para yung mga aso is mag-enjoy din naman. Kasi alam niyo naman pag summer time, nilalabas ko palagi yan. So yun ngayon ang gagawin kong routine. Talagang pero nakakatawa naman makama kasi feeling ko lumalakas yung katawan ko. Kasi binabalik ko ulit sa kasi dumating tayo sa point ang tagal natin hindi nakapagbubuhat. So ngayon babalik na tayo. Magba-back and shape tayo ng maisot naman natin yung mga t-shirt natin mga malulupitang pambahay natin yun. So ayun mga kamamaw, tatapusin ko na tong vlog na to. At sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa kwentuhan.
sa mga payo ni Kamamaw. Sana po yung ibang payong na ibibigay ko lalo na sa mga nag-alaga ng aso, sana po yung makatulong sa inyo. So maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga Kamamaw.